Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muling iginit ng Amerika ang kanilang ironclad commitment sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kasunod yan ang pag-uusap sa telepono nila US Secretary of Defense Lloyd Austin III at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa pinakahuling insidente sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 17 ng Hunyo. Sa pag-uusap ng dalawang opisyal, binigyan din nila ang pagpapalakas ng alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga like-minded partners upang mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mag-invest sa US Rotational Force Posture sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Inaasahan din ang pakiisa ng dalawang magkaalyadong bansa sa 2+2 Defense and Foreign Affairs Ministerial Consultation sa susunod na buwan. Matagal nang nagngingit-ngit ang China sa Amerika dahil sa tila pangingialam umano nito sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea na kung saan sangkot ang Pilipinas at ang bansang China. Kahit noon pa man ay hindi na pabor ang China sa ginagawang tila pagsusulsul umano sa Pilipinas na kalabanin ng China. Hindi din naman kasi may kakaila na ang Amerika ang nangungunang bansa ngayon kung pag-uusapan ng kahit anong aspeto ng isang bansa, lalo na sa kanilang hukbong sandatahang lakas. At mas lalo pang nagngit-ngit ang China nang mahalata nilang tila pinagtutulungan sila ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ang Amerika at Pilipinas ay tila pinaglaruan ng China sa South Pacific na tila labis na ikinagagalit ni Xi Jinping, ang pangulo ng bansang China. Ang Pilipinas ay may tuturing na isa sa pinakamahalagang bansa sa Southeast Asia. Ito ay dahil na rin sa lokasyon nito. Daanan kasi tayo ng mga barkong nagdadala ng mga produkto, kaya naman malaki ang magiging impact natin sa buong mundo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. At ito ang pinakakinatatakutan ni Xi Jinping at ng kanyang gobyerno. Lalo na at ang malaking parte ng kanilang mga inilalabas na produkto ay idinaraan sa karagatan at ang mas malala pa, ang 60% ng kanilang langis ay ini-import din ng China mula sa Middle East na dumaraan din sa karagatan. Ito din ang malaking dahilan kung bakit pinagsusumikapan ng China na mas palakasin pa ang kanilang hukbong pangdagat. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang China ang may pinakamalaking puwersa pagdating sa hukbong pangdagat o Navy. Pero kung pakakasuriin, hindi pa din pala sila aabot sa lakas at puwersa ng US Navy. Sa mga missiles pa lamang para sa anti-ship, surface attack at air defense, nasa 50% hamak na mas marami nito ang Amerika kumpara sa China. Pinipilit ng China na pantayan o higitan ng Amerika kaya naman naglabas sila ng kanilang pinakamodernong klase ng destroyer. Ang 055 destroyer na siyang pinakamoderno pala sa buong mundo. Kaya naman nagmamadali na din ng Amerika na tapatan at bumuo ng mas moderno pa sa kung anong meron ng China. Kasalukuyan ding pinapaganda ng China ang aircraft carrier. Ilang beses na nilang sinubukan ng kanilang pinakabagong Fujian 003 carrier, habang isa pang carrier ang kanilang inihahanda. Mahalaga ang ginagampanan ng mga carrier na ito dahil hindi kayang tapatan ng China ang sinumang bansa lalo na ang Amerika kung mahina ang kanilang mga carrier. Sa ngayon ay mas lalo ding pinalalakas at pinapanatili ng China ang kanilang puwersa sa South Pacific. Ang naging deal ng Amerika sa Pilipinas ay ang largest expansion of military access sa kasaysayan. Ang kasundo ay nagbukas ng 4 na bagong airfield para sa mga US aircraft at pinayagan din ng ating gobyerno na manatili ang mga Amerikano at ang kanilang mga armas sa mga naturang bagong base. Sa kasalukuyan ay may access na ang Amerika sa 9 na baseng panghimpapawid sa Pilipinas na mas nagpapalawak pa sa presensya ng Amerika sa South Pacific. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, maaaring i-block ng Amerika ang China sa mga nais nitong gawin gamit ang mga base na meron sila sa ating bansa. Subalit hindi na lamang ang deal na ito sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang nakapagpadismaya kay Xi Jinping. Dahil sa pagpapalawak ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa air defense, naging dahilan din ito ng tila pagkaantala ng napipintong pananakop ng China sa bansang Taiwan na gigil na nilang makuha. Ang dulong bahagi ng Pilipinas ay nasa mahigit lamang 100 milyang layo mula sa Taiwan. Ito ay may tuturing na bentahe para sa Amerika at
at mga kaalyansa nito. Tulad ng Pilipinas, wala ding laban ng Taiwan sa China pagdating sa puwersang militar. Kontrolado ng China ang katubigan at ang himpapawid. Hindi din gaano makakasiguro ang Amerika na agaran silang makakaresponde sa Taiwan dahil sa layo nito sa US. Malamang napulbos na ang Taiwan bago pa man dumating ang puwersa ng Amerika. Hindi din makakaresponde agad ng kanilang mga kaalyadong bansa na kung saan may mga base ang Amerika tulad ng Guam, Japan at South Korea. Kaya naman malaking pagsubok ito para sa Amerika. Dito na papasok ngayon ang airfields ng Amerika na nasa Pilipinas na napakalapit lamang sa Taiwan. Ito ang gagamitin nilang pang-atake at pagdepensa para sa Taiwan laban sa China. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay expansion lamang o mas pinalawak na kasunduan ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Noong mga panahong iyon ay medyo malabo ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas. Matagal at napakalalim na ng ating relasyon sa Amerika subalit nagkaroon ito ng lamat sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ex-US President Barack Obama. Ito ay dahil inalmahan noon ni Obama ang War on Crime campaign ni Duterte, kung matatandaan niyo pa ang Oplan Tukhang. Hindi sang-ayon dito ang Amerika noon at sinasabing inaabuso ni Duterte ang kanyang kapangyarihan at wag dapat idaan sa karahasan ang inaasam niyang kapayapaan. Dito nagsimula ang mga maanghang na salitang binitaw ni Duterte laban kay Obama. Ang 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Noong Marso nitong taon lamang, ang mga F-22 ay dineploy sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon pa ng joint exercise sa Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais ang kininangailan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea, tulad na lamang syempre ng China. Dahil na din dito, tila mawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa hilagang Luzon, tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Ang Pilipinas din at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang may tuturing na main door mula Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Hindi may kakaila na ang dalawang mga bansang ito ay may ipinagmamalaking lakas pagdating sa ekonomiya, puwersang militar at impluwensya sa pandaigdigang politika. Subalit dahil sa nangyayaring kaguluhan, tila ayaw ng dalawang ito ang malagay sa ilalim at pareho na nais umibabaw. Ang Amerika kasi para sa China ay malaking tinik na siyang haharang sa lahat ng kanilang plano at isa na nga sa kanilang plano ay ang sakupin ng halos kabuuan ng South China Sea na kung saan ilan sa mga parte nito ay pag-aari din ng ibang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas. Samantalang ang bansang Amerika na sa ngayon ay may malapit na ugnayan sa Pilipinas ay wag din nating kakalimutan na tinutulungan nila tayo hindi lamang dahil sa tratado o kasunduan nila sa atin kundi dahil may interes ito sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon na maaring kumiling sa China kapag hindi naagapan.